Welcome back buddies sa ating Chris Sniper Lectures dito sa ating YouTube channel na Chris Sniper 8121. At pasensya na po kayo, medyo natagalan ang ating pagbalik at pagpatuloy ng ating mga lecture dahil nag-out of town po ang team natin doon sa Zamboanga del Norte. So, ngayon, naglaan talaga tayo ng oras para mapatuloy ito. Maraming salamat at andyan pa rin kayo nag-advance sa mga positive feedbacks. Then, sa mga positive text messages or sa mga messages sa Messenger at sa Facebook na mayroon talagang mga nag-abang at mayroong mga natuto about our topic na Japanese TBL or Japanese Treasure Boreal layout. At sa ngayong oras na ito, ipagpatuloy natin ang part 8. Yan siya, oh. Yan. Nandito na tayo sa part 8. Infinity. Okay? So our specific lesson for today is all about STM basic pattern. Ito siya ang pag-usapan natin, buddies. So balik tayo sa terminologies, sa treasure hunting terms. What is STM? STM stands for Surface Trail Markers. Tandaan, buddies, andito pa tayo sa surface, ha? Wala pa tayo sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, ang pinaka-importante ito, ang pinaka-basic na mga lesson. Dahil bago tayo maghukay, ay kailangan tama ang TBL natin, ang Treasure Boreal Layout, sa surface. So, ibig sabihin, ang STM o Surface Trail Markers ay dapat kilalanin natin anong meaning nito, anong pattern nito, at anong ibig ipahiwatig nito. Dahil bawat region sa buong Pilipinas, iba-iba ang layout, iba-iba ang pattern, iba-iba ang decoding, iba-iba ang trigrams, iba-iba ang sukat. Hindi lahat pareha. Kasi, ginawa talaga yan ng mga official na bawat region, bawat na-assign na general ay iba ang layout para pagkatapos na gera ay maiwasan ang nakawan ng mga team na nagbaon. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo from lesson 1 up to 7. So ngayon, andito na tayo sa lesson 8. Okay. Hindi ko dinidelete ito, pero i-delete na natin ito ngayon. Review lang natin. Napaka-importante ng numbers or numeric codes. Dahil gumagamit sila ng military codes and symbols with Bango codes na kasama ang tinatawag natin na kanji. Okay. Dito tayo sa Romaji, ang pagbasa ng kanji. It's Ne, San, She, Go, Roko, Shichi, Hachi, Q, U. Q, Jo. Okay. Sa English, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pati sa Roman numerals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakikita nyo ang similarity, buddies? Okay. Number 1, almost pareha yan niya. Ha? Isa, dalawa, tatlo. Romans, kanji, at English ay pareha lang isang slice. Okay. Isang slash lang yan. Okay? Ito pa, number 10. Cross sa kanji, X naman sa Roman. Di ba may similarity? Okay. Matutunan nyo din ito, ha? Sooner. Okay. So, i-delete ko na to. Kasi dito tayo maggawa ng example. Bye-bye. Okay. Ready? 1, 2, 3. Siguro, na-take note nyo naman eh. Hindi naman mawawala dyan. Yan dyan lang sa video. Pwede nyo mag-download ang video natin, buddies, ha? Pag may load kayo, i-download nyo. Downloaded videos dyan sa YouTube nyo. Kahit walang load, pwede ma-open. You know? Okay, ma-play. Okay. Para ma-refresh ang insights. Okay. STM basic pattern. Okay, what is a pattern therefore? So, ang pattern, buddies, ay napaka-importante nito. No? So, sa treasure hunting field tayo mag-uusap. Ang pattern, kung sa ano ka pa, yung mananahi, ano yan in English? In English ng makina, sewing machine. Ang mananahi, yun na, siya na magtahi. Okay? Ang mananahi, bago siya magtahi ng dami, ay may tinatawag yan na pattern. Ang pattern, sa Tagalog pa, sundan na, no? Basta pattern siya, buddies, yun na. Sa Bisaya pa, sunduganan. Pattern, siya ang sundugon nga design. Okay. Sa treasure hunting na siya. Ang pattern means layout. Okay? Layout. Okay.
Layout. Tulad yan, mag-layout ka ng bahay. Anong design gusto mo? Design, gano'n. Set up, ang pagplastar, no? Then, sketch plan. Ito na, sa bahay to, mga building. Sketch map, or paggawa ng mapa. Or in short, TBL, Treasure Boreal Layout. So, ibig sabihin, may mga basic pattern tayo na makikita sa isang positive Japanese site na may mga baon na hidden treasures. Okay? So, STM means, nasa taas pa tayo, ha? Ulitin ko, nasa taas lahat ng mga marker na makita natin. Huwag muna, hindi muna tayo sa HTM. Kaya wag kayong lumayo sa lectures natin. Dahil aabot din tayo dyan. Ano ang mga warning signs sa ilalim? Ano ang delikado na marker? Ano ang marker na magsabi na mag-drift tayo? Ano ang marker na magsabi na pagpatuloy tayo? Okay? So ngayon, ito lang ihatid ko muna. Mayroon tayong tinatawag na 5 basic pattern. Pinaka-simpleng pattern. No? 5. Bakit 5? Yan no? 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon tayong 5 daliri sa bawat kamay. No? Ang isa hindi pwede magamit kung hindi kasamang 4, no? Tulad nito, no? Hindi pwede makahawak kalikingan lang ganyan. Dapat ganun talaga 5, no? So itong 5 na to, basic lang to bodies, no? Okay. Basahin muna natin. Number 1, 4 major alignment or variant for cross line and centering. Okay? Number 2, 4 quadrant for triangulation. Quadrant, pag-usapan natin yan. Number 3, geometric figures and missing coordinate markers. Number 4 is the heavenless theme, the 8 pillar of life. 8 nilalang, no? Ganda to. Then last, earthly branches, pinupost ko to you, no? Pero hindi pa natin to madidiscuss ngayon kasi mahaba to. Earthly branches or the 12 holy best. Okay? So, holy best. Okay. So, itong dalawa body, siguro next na to. Kasi may part 9 pa naman tayo at part 10. So, siguruhin natin tong tatlo ngayon. 4 major alignments and bearings for cross line and centering. Uunahin natin. Okay. Dito na tayo. Balik tayo sa 8 trigrams. No? 8 trigrams. Ano yung trigrams? Numeric code or numeric number ng 8 directions or 8 compass directions. Okay. Balik tayo. Paano yon gawin? Gagawa ka ng cross. Gagawa ka ng X. Bilugan mo sa gitna. Okay? Ayan. Tapos, ito, buddies. Lagyan mo dyan ng 1, 9, ito, 3, 7, 2, 8, 4, 6, dito tayo. Ito tinatawag natin na code 5. Okay. So, ito ang tinatawag natin na 8 trigrams. So, ibig sabihin, 8 direksyon sa compass. Okay. So, ngayon ba, des, anong tinatawag na 4 major alignment and bearings? So, ito siya, no? Kasi, ito siya alignment to 159, 357, 258, at 456. Okay. From 1 to 3, okay. Yan ang tinatawag na natin na bearing. 1 to 8, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 9. That is, a bearing is a measure from north, then clockwise. So, ibig galing dito, lahat nito ay bearing. Sabihin mong 90 degrees, bearing yan. Sabihin mong 135, bearing yan. Sabihin mong, ano dito sa west? Ano, sa south, 180 degrees is another bearing. Bearing lahat yan hanggang patungo pabalik sa norte. Okay. So ngayon, kilalanin natin. Okay. Mayroon tayong tinatawag na cross line. Diba? Cross line. Ano ang cross line? Buddies. Okay. Ang cross line, siyempre, kung common sense, logically, kung sabihin mong cross, ganon, no? Cross talaga. Ang positioning, di ba? Cross ba o hiwi? Bawa si Mike. Hiwi daw ang cross ko eh. Kasi pag ganyan siya, X siya, di ba? Hindi siya cross. Pero pwede pa rin sabihin mong cross, cross na X. Pero directly speaking,
pag sabihin natin cross, ay cross talaga. Ganon. Tulad dito, sa kabila. Yan siya, oh. Yan. Yan ang cross. No? Okay. So, pag cross, ganyan. Okay. Tagilirin mo, X na siya. Dito tayo sa cross. Okay. Ibig sabihin, ang cross line ay ang compass direction na nag-cross dyan sa 8 grams. Ano yon? Okay. Ganyan na siya. Edisan natin pa din sa... Dito na. Para maintindihan nyo. There are two cross lines. Okay. Ito siya. 1, 5, 9. Yan ang unang cross line. Yan. Kaya nilagyan ko ng cross. Nakita nyo to. Okay. The next cross line is 3, 5, 7. Okay? Compass direction. Ano to? East, west. Ito. North, south. So therefore, ang cross line natin ay ganito 159 pattern at anong isa? 357. Naintindihan? Okay. Kung tingnan mo sa compass, ituro mo ang dalawang cross line. Ito po. 159 and 357. Gets, children? Buddies? I mean, no? Napakasimple, no? Dapat maintindihan nyo. Kasi pag sabihin cross line, marker to marker base yan. Okay. Ano makikita mo sa cross line? O, ganito na. Example, ito. Tingnan nyo talaga, no? So, sa S, di ba? Pag gagawa tayo ng cross line, dito siya. Pwede na i-delete, no? 159 saka 357. Dito naman siya. Actual tayo ba sa actual example? Ito. Ang cross line, ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? May nire-remap kami doon sa Sambuanga del Norte. Dito sa norte, may sea creek. Ito sea talaga. Creek yan, paikot yan. Tubig talaga yan, no? Literal na tubig. Okay. Sa south side, bundok dito, may bato dito. May bato siya na medyo pahugis siya ng patulis. Anong tawag nito? Patulis. Okay. Ito ipaintindi ko sa'yo. Ano ang, unahin natin 159 cross line. Okay. Ito siya, norte. North. Ito siya dito, south. Okay? So, pag i-connect natin yan, buddies, dahil ito norte, may tubig, dito south. I-connect natin yan. Okay. Ito ang 1 natin. Okay? Alignment, for centering 5, ito ang line. So, ito yung tinatawag natin na cross line na 159. Which is very, makikita mo talaga in actual, very relevant na may tubig talaga. Kasi sa norte ay tinatawag natin na water element, sa south is fire element. Kaya, mayroon siya, oh. Kung nakikita niyo yung video ko dyan, in-explain ko, yung may nakuha na glass, saka pako, okay. Yan, oh, ang tawag niyan, okay. Ganito na siya. 1, 5, 9. Okay, ano sa norte? Water element. Ano dito? Hindi na makikita ka dyan, center. Yan, ang 9 is fire element bodies. Ganon siya kasimple. Okay, yan ang tinatawag na 159 pattern. Okay, patagalin tayo. Okay, ganun. 1, 5, 9. Okay? North, center, south. Okay? Anong marker? Sa north ay water. Okay? Sa south ay fire. Vice versa. Water, fire. Water versus fire. Hindi sila pwedeng magkadikit, buddies. Kasi pag ang apoy, buhusan mo ng tubig, anong mangyari? Mamatay. No, it will dead. Sorry. It will die. Maano siya, mapalong. Okay? Mapalong siya. Okay? Kaya, hindi pwede makadikit yan. May distansya yan. No? Okay.
So, yan na siya. Anong nangyari? Naintindihan nyo? Ito ang tinatawag natin na 159 cross line. Okay? So, ngayon, doon tayo sa 357. Delete ko to. Okay. Pero hindi natin i-delete ang illustration para makita nyo. Dito na tayo. Siyempre, next is 357. Ang tinatawag natin na dito tayo, ha? Gagawa tayo ng cross line. Straight. Yan. Dito ang 3. Dito ang 7. Ano ito ang 3? Est. No? Est. Yan, dyan. Okay. Dito west. Ang iba hindi pa makaintindi. Sundan nyo lahat ng vlog ko para malaman nyo ano ang code 3, ano ang code 7 yan. Okay. Sabihin mo code 3. Ano yung code 3? Hindi mo alam eh. Hindi ka nagsusunod na video eh. Code 3 is est. Okay. Saan sisikat ang araw? Okay. 357. Okay. Dito ka na, may 5 ka na dito. Balis. Centering. Okay. So, anong makikita mo sa est? Anong element siya? Dapat dyan ay ito na naman tayo, may puno ng kahoy. Yan, di ba? Wood eh, wood element. Sa kabila, sa 7. Dapat dyan may tinatawag tayo na metal element. Ganyan, no? No? Or kahit bato yan, na may metal element. Ano metal element? Yan, no? Pwede may bilog siya dyan. Or pwedeng may ganyan. No? CO. And close. Okay. So ngayon, yan ang tinatawag natin na 357. Sulat ko 357 cross line. Okay. Anong makikita sa 3? Ang sa est is word element. Diba? Then, sa gitna, 5. Ano sa west? Sa west ay dapat may metal element. Okay. Kung walang puno dyan, buddies, may makikita ka dyan na bato. Ha? Tandaan nyo. Big boulder, basta naka-fix na bato na may hiwa. Yan. No? Ibig sabihin yan, wood pa rin yan. Wood element. Not literal na wood or tree, pero, ano siya? May elemental marker. Itong tawag natin na elemental marker. Yan. Okay? So, ibig sabihin, 357, cross line, and 159 cross line ay ang dalawang cross line sa 3 grams. So therefore, ang mangyari, yan, nakuha mo na ang centering. No? Dahil kompleto sila, then alam na natin na pinalibutan ang spot ng deposit ng mga marker. So andyan ang deposit sa gitna. Okay, delete ko, no? Okay, explain ko na. Ito ba? Ang metal, lalo na pako, yan o. Ang sangya, pako. Kailangan siya ng kahoy. No? Para magamit. Anong gamit na langsang? Para sa wood. Unlike dito sa apoy sa katubig na magkaaway. Ito sila, ang kahoy at ang, what is this? Pako or metal ay magkaibigan yan. Kahit masasaktan siya, paglansangan siya, pero hindi sila maghihiwalay kailanman. No? Sabi pa ng puno, kahit masakit, till death do us part. Yan o. Nasaktan siya eh. Kakuno langsangan, bebe. Sabi, matilyo, bebe, pakikuha. Langsang, example to, langsangan masakit, pero wala namang, hindi natin alam kung nasaktan ba ang puno. Kasi unlike as human masaktan. Ang puno kasi buhay. Ang metal is walang buhay. So partner sila, no? Dapat may kabitan ang metal na puno. Okay, yan pares, no? Nagets natin. Yan ang 357 cross line. Okay, delete na natin. Diretso na tayo sa 258. Okay. Dito tayo sa tinatawag natin na centering. Okay, ayan eh, no? Diretso. Madali lang to. Ang tinatawag natin na alignment for centering ay 2, 5, 8. Mamaya na yan ha. At 4, 5, 6. Yan.
Ganyan. Dito ang 5. Okay? So, tapos na tayo sa cross line. So, hindi na natin ano yan, no? Okay. So, tapos na tayo. Tapos na. Okay, dito na tayo sa tinatawag na centering. Ano ang centering? Itong lahat ng trigrams na may 5. Gets nyo? Okay. Code A tayo. Ano to? 45 degrees. Okay? Code 4, ano? 135 degrees. Code 2, ano? 225 degrees. Code 6, ano siya? Ito ang tinatawag na 315 degrees. Kung napansin nyo, palaging may 5 yan. 5, 5, 5. Diba? Okay. Unlike dito sa norte na 0 degrees, south is 180 degrees, east is 90 degrees, and west is 270 degrees. Nakakita ka ba ng 5? Diba? So, madali mo lang ma-identify na cruise line yan kasi mag-i-end talaga yan ng 0. Ito north eh. North is 0 degrees. Yan. Norte. Kaya, tawag dyan sa mga 0 ang ending is cross line. Ang tawag dito sa 5 is alignment for centering. Ibig sabihin, huwag ka munang maghukay kung wala yung marker na tatamaan dito sa dalawang centering alignments. Okay? So, dyan lang muna, Paris. Delete ko na to. So, anong dalawang cross line? Cross line, 159 saka 357. Anong dalawang pang centering na alignment? 258, no? 258 saka 456. Okay, paunawa ko sa inyo. Mahirap yung hindi natin maintindihan eh. Dapat maintindihan talaga kasi useless ang lecture natin kung wala kayong matutunan. Sayang. Pati ako masayangan ako, no? Dahil time is gold. I-consume natin ang time. Bigyan natin ng value. Paminsan-minsan na to eh. Okay, tingnan natin. Sabi natin kanina, una tayo sa 258. Okay? Ang centering. Ano makita mo sa code 2? Ha? Dito, ano makita mo? Yan. Centering. Earth element. Ang 5, earth element. Ang 8, earth element. Or, pwede yan C. Okay. So, ito lamang ang alignment na same. Same ang elemental markers. Okay. Next time na natin yung pag-usapan. Mahaba yan eh. Abot tayo ng isang oras yan. Dito na tayo sa 4, 5, 6. Alignment for centering. Ano siya? Itong sabi ko eh. 4 is, ang 4, wood. Okay? Ano ang size? Metal. Very good. Ganyan siya, Maris. No? Ibig sabihin, delete ko ah. Ibig sabihin, pag titira ka ng 4, 5, 6, no? Alignment for centering. Dito ay may tinatawag tayong wood element. Dito ay may metal element. Dahil palaging magkasama yan ang wood at metal. Diba? Yan, no? Okay. So, ngayon bodies, ayan na siya, no? Wood and metal element. Okay. Take note. Okay. Napapansin nyo, ito, last na lang. Baka inantok na kayo. Pag inantok kayo, ay titigil na natin to. No? Antok na ko dati. Dali lang. Mahirap nito pag ang videographer ang antokin. Kaya magdasal kayo dyan na hindi antokin itong microphone ko dito. Okay. Tingnan nyo mga ha. Okay. Napaka-importante nito. Take note for this. Ano yan? Code 5. Ano dito? Earth element, earth element, earth element. Yan sabi ko na pariya. Dito, wood. Dito, metal. Okay? Dito, tubig. Dito, fire. Dito sa east, wood. Dito, metal. Okay. Pansinin nyo, ang 8 grams. Dalawang wood. Big wood, small wood. Dalawang metal.
big metal, small metal. Gets nyo? Isang water, isang fire. Tatlong earth element. Yan. Yan ang tinatawag natin na cycle of elemental markers. Sa yin yang, ma-explain natin yan sooner. Okay? So, tingnan mo palagi. Magkatabi ang dalawang wood kasi hindi yan mag-aaway eh. Magkatabi ang dalawang metal kasi hindi yan magkaaway. Magkatabi yung tatlong tinatawag natin na earth element kasi hindi yan magkaaway. Magkapatid yan sila. Ang puno naman magkapatid, no? Kahit ikaw mami magtanim nito, ako nito, magkapatid pa rin yan. Ang metal, magkapatid sila. Tingnan mo ano pinakamalayo. Ang layo, tol, ng water sa fire. Kasi nga, magkalaban itong dalawa. No? Okay, so, yan siya. Malapit ang to? Metal. Dalawang metal, malapit ang dalawang wood. Malayo ang fire saka water. Then, nag-align ang tatlong earth element. Gets what is? Ulit. Okay. Diretso na. Diretso natin to. Saan na tayo? Dito pa yun, no? Number 1 pa? Number 1 pa na tayo, eh. Hindi na natin ma-discuss to. Sa susunod na to, buddies. Kasi mahaba-haba ng oras natin. 4 quadrant na tayo. Okay? Number 2. Dito na pag-usapan natin. 4 quadrant, 4 triangulation. Okay, dito na tayo. Ang compass ay may 4 quadrant. Yan. Okay. Diba? Okay. Ibig sabihin ng quadrant ay may tinatawag siya na angle. Ito siya dito. Ilan ang angle ito? 90 degrees. Dito. Yun pa rin, 90 degrees, di ba? 90 degrees. Dito. 90 degrees. Okay? Nagets? Okay, delete natin yan. Okay, balik. Okay. Ito tinatawag natin na apat na pattern for triangulation. Okay. 1, ito. 3. Kayo nasagot para mabilis. 9. Dito. 7. Diba? Okay. Ang quadrant na to ay may pattern na ito. Ano to dito? 5. Ayusin natin. 5 yan dyan. Ito ang tinatawag natin na 1, 5, 3. Or minsan tinawag natin 1, 3, 5. Diba? Okay. Reset natin. 1, 5, 3 natin. Pagitnan natin. 1, 5, 3. Bakit? Yan siya, buddies, oh. 5, 1, 3. Make a slant line. Napasok na tinamay. Ano makikita mo na figure? Triangle, di ba? Kanina, may may elemental. Dito naman, pag sabihin mo, ang tawag dito, 1, 5, 3 pattern. 1, 5, 3. So, ang pattern mo ngayon, triangle na. Ganon. So, ano makita mo dito? Water. Dito ay, wood. Dito ay wood. Earth. Sea. So, ganon ang triangulation mo. Gets? Okay. Take note for this, ha? Sa first quadrant ay ng 1, 5, 3. Yan ang pattern. Okay. Pangalawa. Mabilisan to. Pero klaro naman. Ulit-ulitin yung pagpanood. Dito tayo. Anong dito tawag? Ito siya, 3, 5, 9. 3, 5, 9. Bakit? East, south. Ito. Code 5. Connect. Ano makita mo? 3, 5, 9. So, 3, 5, 9. Ano makita mo sa triangulation? So, pag ano na triangle mo? Ba? So, dito na ang sea or earth. Dito ang, ano makita dito sa 3? Wood. Wood. Dito ang fire or triangle. Okay? So, yan ang pattern mo. No? Yan ang triangulation quadrant sa quadrant 2. Sa 3, 5, 9. Gets? Okay. 3 tayo. Automatic. Ano dito? 7. 5. 5, 9. Okay? Connect.
Ano makita mo sa 7? So, ang triangle mo naman, pag ganon. This is what we call triangulation, ha? 7, ano? Metal. Metal. Dito. Ayan. Fire. Dito. Art. Earth. O, yan ang triangle mo. Okay? Gets? Okay. Delete. Delete so na rin. Mga bright kayo mo eh. Diba? Posible din makat on eh. Dire. Ano ang pattern dito? 1, 5, 5, 7. 7. Okay? Connect. So makita mo. Diamond, di ba? What is diamond? Diamond is precious. Kaya ang mga pattern ng Japanese, precious geometric figures. Okay, ganito ang triangle mo. Ano dito? Earth? Ultra C? Dito ano? Metal. Metal. Dito? Aqua. Water. So yan ang pattern mo sa 157. Gets? Okay, delete. Okay, yan ang tinatawag natin na 4 quadrant 4 triangulation. So sa isang compass, no? Sa 360 degrees, mayroon kang 4 na triangulation. Yan pa lang, sa 8 grams pa lang yan. Mayroon pa tayong tinatawag na secondary. Yan, no? I-divide mo pa yan, eh. Ba? So sa isang quadrant, may dalawang triangle ka na. Yan na ang sa tinatawag natin na 16 grams. No? Pero ang i-lecture natin, yan lang muna ang 8 grams. Ito mahirapan na, hindi nga makuha-kuha ng iba eh. Dagdagan mo pa. Eh mabubuwang ng tao niyan, no? I-divide ko pa eh. Tapos gagawa pa ko dyan ng pang 32 grams. Gusto niya pa yon. Diba? Sunod na yan. So yun lang muna ang 4 ang ating pag-usapan. After 16 plus 16, di ba? Ano? May 32 grams pa. So yun ang mangyayari sa isang quadrant mo. Triangle pa rin yan. Parang pizza pie na. Okay. So yun lang, buddies. Ang tinatawag natin na 4 quadrant 4 triangulation. So napag-usapan na natin to. 1, 4 major alignment of various proposed line and city. Then 4 quadrants 4 triangulation. Ito ang geometric figures and missing coordinates. Next time na to, buddies, we will listing the pillar of life. Then kung tinatawag natin the earthly branches or the 12 and the 12 holy beasts. Okay. Hindi na natin kaya dahil mataas ng oras. So yun naman, hopefully natutunan nyo ito, buddies, at may nakuha kayong mga insights ngayong gabi. Ma-apply ito natin sa actual site. Ha? Yung sinasabi ko na triangulation. Na pag triangulate mo, may makikita ka talaga na elemental marker na wood or puno talaga or bato na may slash. Yun, tandaan nyo. Okay.